May mga taong may dalang kayamanan sa kanilang mga bulsa, ngunit ang iba ay may dalang mga kwentong higit na nagkakahalaga. Sa pagmamadali ng pang-araw-araw na buhay, ilang ordinaryong mukha ba ang tumatawid sa ating landas na hindi natin napapansin? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang gusot na sobre sa mga kamay ng isang hindi napapansing manggagawa ay may kakayahang patahimikin ang isang buong sangay ng bangko? Ito ay hindi lamang isa pang nakakaantig na kwento. Ito ay isang tunay na aral sa buhay na bumabaligtad sa ating paraan ng pagtingin sa mundo. Ngayon, makikilala mo ang isang simpleng tao, hindi nakikita ng marami, ngunit nagtataglay ng katatagan na nagpabago sa kawalan ng katarungan tungo sa tahimik na pagtagumpayan. At iniwan kahit ang pinakamayabang na manager sa pagkabigla. Lunes ng umaga noon at ang sangay ng bangko ay abala na sa mga taong nagmamadali na may maayos na kasuotan at mukhang naiinip. Walang nakapansin sa lalaking maputi ang balat, suot na damit at mabagal na hakbang na tumawid sa threshold na may gusot na sobre sa kanyang mga kamay. Wala siyang dalang portfolyo, walang cellphone at walang hitsura ng isang mahalagang kliyente. Katahimikan lang at isang bagay sa kanyang mga mata na tila walang gustong tukuyin. Lumakad siya ng may kalmado ng isang taong natutong huwag umasa ng marami sa buhay. At marahil sa mismong kadahilanang iyon ay hindi na nagulat sa paghamak. Ang sobre na minarkahan ng oras ay tila naglalaman ng higit pa sa papel. Naglalaman ito ng mga alaala, mga galos, marahil kahit isang pagsusumamo para sa hustisya. Sa bawat hakbang, palipat-lipat ang mga mata na para bang iniistorbo ng kanyang presensya ang matikas na daloy ng lugar. Ang ahensya, moderno at maluwang, ay umalingaw-ngaw sa mga tunog ng mga keyboard at mekanikal na pag-uusap. Walang boses na bumati sa kanya, walang kilos na nag-anyaya sa kanya papalapit. Siya ang perpektong larawan ng isang hindi nakikitang manggagawa, ang uri na napapansin lamang kapag ginulo nila ang eksena, pero hindi siya umatras. Umupo siya sa sulok, matatag, na para bang alam niyang darating ang kanyang sandali, maaga o huli. At doon siya nanatili, hindi pinansin, anonymous. Ngunit sa isang bagay na hindi ginawa ng iba, isang tahimik na misyon. Sa unang tingin, tila isa lang siyang simpleng tao. Ngunit ang sobrang iyon ay may isang sorpresa at isang nakakaantig na kwento na sa loob ng ilang oras ay magpapatahimik sa lahat. Unti-unting tumutok sa estranghero sa sulok ng ahensya ang mga nakikiusyosong mata. Isang babae ang bumulong sa kanyang asawa. Kumunot ang ilong ng isang nakasimangot na executive. Ang paghatol ay dumating ng walang mga salita, ngunit tumitimbang tulad ng isang pasanin. Pagkatapos ng lahat, ano ang gusto ng isang simpleng tao na may suot na sapatos at hindi naahit na balbas, kung saan ang lahat ay sumisigaw sa katayuan at hitsura? Noon ay may lumapit na clerk, with that automatic tone of someone already expecting a problem. Walang ngiti, walang empatiya, protokol lang. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya. Hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang discomfort. Hindi siya nagdalawang isip. I need to talk to the manager. Matigas na sagot niya, diretso ang tingin. Nagtaas ng kilay ang clerk, nagulat sa kumpiyansa na nagmumula sa isang tao na ordinaryo. Ang hiling ay sinalubong ng lamig. Pagkatapos ng lahat, gaano kadalas nagpapakita ang isang tulad na humihingi ng isang bagay na higit pa sa isang simpleng pag-withdraw. Sinubukan niyang ilihis siya, itinuro ang regular na linya. Ngunit nanatili siyang matatag. Ang presensya ng mahiwagang sobrang iyon ay nagsimula ng mang-istorbo sa kanya, higit pa sa kanyang simpleng kasuotan. Para bang may dala itong sikretong hindi komportable na hindi pansinin. Sa kapaligirang iyon, kung saan pinahahalagahan ang ningning ng isang relo at ang hiwa ng isang suit, walang sino man ang umasa na ang gayong maingat na kilos ay magbubunga ng labis na kakulangan sa ginhawa.
Ito ay simula pa lamang ng isang nakakaantig na kwento. Ang uri ng makabagbag damdaming salaysay na nagpapakita kung paano ang empatiya ay kadalasang ginagaya ng mga pagpapakita hanggang sa manaig ang katotohanan. Naglakad ang empleyado sa opisina ng manager, hindi pa rin sineseryoso ang kahilingan. May isang Ginoo dyan na gustong makipag-usap sa iyo, sabi niya, na parang nag-aanunsyo ng hindi komportable. Ang manager, abala sa mga spreadsheet at kape, ay hindi man lang tumingin. Sabi niya, nasa isang meeting ako. Isa pang ordinaryong araw, isa pang pagtatangka upang maiwasan ang mga inis mula sa mga tao out of character. Ngunit hindi sumuko ang lalaki. Siya ay mahinahon na tumayo at nang makita ang pagtanggi, nagsalita ng malakas para marinig ng mga nasa malapit. Ito ay tungkol sa isang bagay na iniwan kong nakabinbin. 20 taon na ang nakakaraan. Ang pangungusap ay pinutol sa silid na parang labaha. Bahagi ng kuryosidad, bahagi ng kakulangan sa ginhawa. Muling ibinaling sa kanya ang mga mata. Sa pagkakataong ito ay may halong pagdududa at pagkabalisa. Ang manager, na inis, umalis sa kanyang opisina. Hindi araw-araw may humahadlang sa naplantsa niyang schedule. Pinagmasdan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Tinatasa siya na parang isang luma na produkto sa isang display case. May appointment ka ba? Sarkastikong tanong niya. Hindi, may babalikan lang ako. Ang kalmadong tono ng lalaki ay nagbuwag sa anumang autoridad na binuo niya sa isang kapritsyo. Ang paglaban ng institusyonal na iyon na hindi makatao at binansagan batay sa hitsura ay hinamon doon sa malamig na sahig ng sangay. Ang isang empleyadong binaliwala sa loob ng mga dekada ay bumalik hindi para humingi ng anuman, ngunit upang tuparin ang isang pangako. At iyon sa kanyang sarili ay naging isang emosyonal na punto ng pagbabago. Ang malamig na makinarya ng bangko ay malapit ng harapin ang isang mas makapangyarihan, ang dignidad. Gulong-gulo ang isip ng lalaki habang naghihintay. Bawat pader ng ahensyang iyon ay nagtataglay ng mga sinaunang alaala, nakabaon, ngunit hindi nakalimutan. Ilang taon na ang nakalilipas, iba ang kanyang dinaanan dito, na may semento sa kanyang sapatos, kalyo na mga kamay at uniforme ng janitor. Isa siya sa maraming tumulong sa pagtatayo ng modernong gusaling iyon. Ladrilyo sa laryo, pawis sa pawis. Ngunit hindi ito isang makatarungang paglabas. Matapos ang hindi pagkakaunawaan sa isang supervisor, siya ay na-dismiss ng hindi man lang nakapagpaliwanag sa sarili. Walang nakinig sa side niya ng kwento. Pinaalis lang nila siya na para bang disposable siya. Umalis siya ng nahihiya na dama ang bigat ng isang kawalang katarungan sa trabaho. Ang sakit na iyon ay hindi nauwi sa puot, nauwi ito sa isang tahimik na pangako. Sa sumunod na mga taon, gumala siya sa mga construction site, eskinita at maalikabok na mga lugar. Nagsumikap siya ng husto, ng walang pag-aalsa, ngunit may malinaw na layunin. Bumalik balang araw, hindi para humingi ng bayad, ngunit ipakita na mas dakila siya kaysa sa ginawa nila sa kanya. Bawat pader na itinayo niya, bawat bubong na inilatag niya, bawat naipon niya, lahat ay bahagi ng mas malaking konstruksyon, ang muling pagtatayo ng kanyang sarili. At ngayon nandoon na siya, hindi bilang isang taong humihingi ng lunas, ngunit bilang isang taong tahimik na nagtagumpay, isang tahimik na tagumpay na binuo sa katatagan at dignidad. Ang nakakaantig na kwentong iyon ay hindi nagsimula sa mahiwagang sobring iyon. Nagsimula ito sa araw na ang isang tao ay hinuhusgahan sa kanyang hitsura at nagpasyang gawing lakas ang kanyang paghamak. Ang manager, nag-aatubili pa, ay nagpaubaya. Hiniling niya sa lalaki na pumasok, higit pa sa panggigipit ng mga titig sa paligid niya kaysa sa sarili niyang kusa. Umupo sila sa tapat ng isa't isa. Matingkad ang kaibahan sa isang panig, ang artipisyal na kakisigan ng isang taong napapaligiran ng mga numero.
Sa kabilang banda, ang tahimik na katatagan ng isang taong nabubuhay sa bawat sentimo na kanilang kinikita. Maingat na inilagay ang sobre sa mesa. I promised myself I'd only return when I could honor everything they deny me, sabi ng lalaki nakatingin sa mata ng manager. Walang nasaktan sa boses niya, tanging pananalig. Ang manager na nagulat sa kaseryosohan ng kanyang mga salita ay pinasadahan ng mga daliri ang sobre na parabang ito ay isang bagay na mapanganib. Marahil ito ay mapanganib para sa pagmamataas, para sa kawalang interes, para sa nakagawiang mga automatikong paghatol. Nakaka-curious na makita kung paano ang gayong simpleng kilos, pagbibigay ng isang sobre, ay maaaring magdala ng labis na emosyonal na bigat. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa simbolikong halaga ng pagbabalik. Isang hindi pinansin na empleyado na ngayon ay may kontrol sa kanyang sariling salaysay na may pagkakataong muling isulat ang kanyang kwento. Doon, sa mismong sandaling iyon, hindi na siya ang may utang na paliwanag. Ang ahensya ay nagpatuloy sa pagpapatakbo mula sa labas, ngunit sa loob, ang oras ay tila huminto. Ang sobre ay higit pa sa papel. Ito ay isang kapsula ng katatagan, pagpapakumbaba at pagbabago ng buhay. At sa pagbukas nito, ang manager ay hindi lamang magbubunyag ng mga nilalaman, ngunit magsisimulang makita marahil sa unang pagkakataon ang taong palaging nasa gilid. Gamit ang mga daliring nag-aalinlangan, binuksan ng manager ang sobre, hindi sigurado kung ano ang aasahan. Sa loob ay isang lumang resibo na dilaw na sa edad, isang sulat kamay na sulat, at panghuli ay isang tseke, ngunit hindi basta-bastang halaga ng token. Malaki ito, sapat na malaki para mapasimangot ang sinumang direktor. At naroon ang unang sorpresa, ang simpleng lalaking ito ay hindi nagtanong. Siya ang naghatid. Ang resibo ay para sa isang misinterpreted advance payment 20 taon na ang nakakaraanang dahilan ng kanyang pagtanggal. Never formally collected, never demanded. Ngunit alam niya na kahit papaano, ang pagdududa na iyon ay nananatili sa kanyang pangalan. Iningatan niya ang papel na parang isang taong nag-iingat ng pasanin. Naghihintay sa araw na baguhin ito sa kalayaan, at dumating ang araw na iyon. Ang tseke, ang bunga ng mga taon bilang isang self-employed na bricklayer ay hindi pagmamayabang. Ito ay tagumpay. Bawat sentimo ay may dalang semento, alikabok, mainit na araw at mga gabing walang tulog. Ito ang kanyang paraan ng pagsasabing, sinubukan mo akong burahin, ngunit nagpatuloy ako. Ito ay isang hindi inaasahang kilos ng kadakilaan na binaligtad ang mga tungkulin sa mesa. Hindi ang manager ang nagbibigay ng mga sagot ngayon. Ang sulat, ang sulat ay ibang kwento. Isinulat sa matatag ngunit simpleng script. Ito ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang salamin ng kaluluwa ng isang taong pinili ang pagpapatawad kaysa paghihiganti. Ang misteryosong sobre ay hindi na naging isang bagay. Ito ay naging isang simbolo. At kung ano ang nagsimula bilang isang banal na sandali ay nagbago. Sa sandaling iyon at doon, sa isang gumagalaw na salaysay na hindi kailanman malilimutan ng sinuman. Sinimulang basahin ng manager ang sulat ng malakas, ngunit hindi nagtagal ay nabasag ang kanyang boses. Inabot niya ang papel sa katabi niyang clerk na siyang pumalit sa pagbabasa. Nagpapasalamat ako sa bangko sa pagiging unfair sa akin. Ang pambungad na pangungusap ay nagdulot ng hindi komportabling katahimikan. Ito ang uri ng pasasalamat na nagwawasak sa anumang argumento. Hindi iyon kabalintunaan. Ito ay emosyonal na kapanahunan. Nagpatuloy ang sulat. Noong panahong iyon, akala ko tapos na ang buhay ko. Ngunit ang sakit na iyon ang nagtulak sa akin. Natuto akong magkalkula, magplano, magtayo. Hindi mga gusali, kundi mga landas. Hindi napigilan ng mga nakikinig ang kanilang mga emosyon. Isang empleyado ang maingat na pinunasan ang kanyang mga mata, napayuko ang isa sa hiya.
Ang simpleng lalaking iyon ay nagpakita ng kung ano ang magagawa ng iilan, kadakilaan sa harap ng sakit. Wala siyang sinisisi. Sa kabaligtaran, nagpapasalamat siya sa mga pagtulak na nag-alis sa kanya sa kanyang comfort zone. Kailangan kong mawala ang akala ko ay lahat upang matuklasan kung ano ang tunay na akin. Ang liham ay isang manifesto ng katatagan, isang kilos ng kababaang loob na nagpapaliwanag. Ang tunay na emosyonal na pagbabago ay hindi palaging nangyayari sa gitna ng palakpakan, ngunit sa katahimikan ng matatag na mga pagpipilian. At noon pa naiintindihan ng marami, ang nakakaantig na kwentong iyon ay hindi tungkol sa paghihiganti o paghihiganti. Ito ay tungkol sa tahimik na pagtagumpayan, tungkol sa dignidad na napanatili kahit sa harap ng pagkatalo. Isang simpleng liham sa isang lumang sobre ay nagtuturo ng higit sa 1,000 motivational meeting. Binuksan nito ang mga mata ng mga hindi tumigil upang makita. Halos sagrado ang katahimikang bumalot sa ahensya. Wala nang nagtatype, walang tumitingin sa screen nila. Ang mga empleyado ay natulala sa kapangyarihan ng isang salaysay na nagbuwag sa lahat ng inaakala nilang alam nila tungkol sa tagumpay, halaga at pagkilala. Maging ang tagapamahala na sanay sa pagpapanatili ng kontrol ay tila nawala sa pagitan ng pagkakasala at paghanga. Sinubukan niyang tumugon na may ilang corporate justification, ngunit tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap dahil walang pagtatanggol laban sa gayong maharlika. Parang sinusubukang ipaliwanag ang kalamigan sa pamamagitan ng lohika at napagtanto na ang argumento ay kulang sa kaluluwa. Ang pagmamataas ng institusyon na sanay sa handa ng mga talumpati ay hindi nakatiis sa isang hindi inaasahang kilos ng pagpapakumbaba. Bumulong ang isang batang intern na dati ay tahimik. Ito ay dapat gawing video, isang klase. Hindi ko alam, ang iba ay tumango ng maingat bilang pagsangayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng marami roon ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa di nakikitang manggagawa. Ang pumapasok ng hindi nakikita, na umaalis ng hindi naaalala, ngunit nagpapasan ng bigat ng lahat ng itinayo. Ngumiti lang ang lalaki. Hindi niya gusto ang katanyagan o humingi ng tawad. May kailangan lang akong ibalik at sa paggawa nito, isara ang isang cycle. Ang ganoong simpleng kilos na sa kabaligtaran ay nagdulot ng pagbabago sa buhay na karanasan para sa mga nanonood. Ang ahensyang iyon ay hindi na magiging katulad muli, hindi dahil may nagpataw ng pagbabago, kundi dahil may isang taong may lakas ng loob na maging tapat. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang kwento na parang apoy. Hindi kailangan ng social media, sapat na ang mga emosyonal na account ng mga empleyado para ipadala ang pangalan ng lalaki sa mga koridor ng bangko, sa mga opisina ng mga direktor, at maging sa opisina ng ombudsman. Ang nagsimula bilang isang tsismis ay naging mainit na paksa. Sino ang lalaking may dalang sobre? Naisip ng pamunuan ng rehiyon na magandang ideya na anyayahan siya na magbigay ng motivational talk sa mga empleyado. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang gumagalaw, nakasisiglang salaysay kasama ang lahat ng mga gawa ng isang panloob na kampanya. Ngunit mahinahon niyang tinanggihan, hindi ako nagsasalita ng maayos. Nabubuhay lang ako ng marami. Hindi ito ininsayo ng pagpapakumbaba. Ito ay raw authenticity. Kahit na walang mikropono, mas marami na siyang naapektuhan kaysa sa sinumang CEO sa isang auditorium. Ang kwento ay nagsilbing salamin. Nagsimulang tingnan ng mga empleyado ang mga outsourced na manggagawa, mga ordinaryong customer, maging ang mga intern na naghahain ng kape sa ibang paraan. Ito ang simula ng isang pagmuni-muni sa empatiya, sa isang kapaligiran kung saan ito ay palaging mahirap makuha. Ang ahensya na dating malamig at automatiko ay nagsimulang magbago. Naging mas makatao ang mga pag-uusap, mas maasikaso ang mga tingin,
At ang misteryosong sobreng iyon ay naging simbolo ng isang emosyonal na pagbabago na hindi inaasahan ng sinuman. Ang lalaking tahimik na dumating ngayon ay umalingaw-ngaw sa lahat ng dako nang hindi na kailangan pang sabihin pa. Habang ang karamihan sa mga tao ay bumalik sa kanilang nakagawian, hindi makalimutan ng isang batang empleyado ang kanyang nakita. Kamakailan lamang ay nagtapos na may kislap pa rin sa kanyang mga mata at gutom sa layunin, nilapitan niya ang lalaki sa pagtatapos ng araw. "Hindi dito magtatapos ang kwento mo," sabi niya. Ngumiti siya, hindi maintindihan. "Gusto kong tulungan kang sabihin ito sa mundo. Isang hindi malamang na pakikipagsosyo ay ipinanganak." Nagsimula siyang mag-record ng mga testimonya, maghanap ng mga lumang larawan, at mag-interview sa mga dating katrabaho. Gumawa sila ng isang maliit na blog na mabilis na nakakuha ng traksyon. Naging viral ang bawat post na may libu-libong komento mula sa mga taong nakaranas din ng kawalang katarungan sa trabaho at natagpuan sa halimbawang iyon ang isang kislap ng pag-asa. Ang pinakamaganda, hindi siya naghahanap ng katanyagan o gantimpala sa pananalapi. Gusto lang niyang maunawaan ng mga tao na ang pagpapakumbaba at dignidad ay hindi mga kahinaan, ang mga ito ay malupit na lakas. Ang empleyado sa turn ay muling natuklasan ang halaga ng kanyang propesyon. "Akala ko nagtrabaho ako sa isang bangko, ngunit ngayon nakikita ko na nagtatrabaho ako sa mga kwentong nagbibigay inspirasyon," isinulat niya. Lumaganap ang kilusang ito. Ang ibang mga ahensya ay nagsimulang magpatibay ng mga mural na may mga kwento ng mga hindi nakikitang manggagawa. Lumitaw ang mga proyekto sa pagpapahalaga. Nagbago ang panloob na pagsasanay. Lahat ay dahil sa isang hindi inaasahang kilos. Mula sa isang sobre ay nagmula ang isang tahimik na revolusyon, ang uri na hindi sumisigaw ngunit nagbabago. Makalipas ang ilang buwan nang walang babala, bumalik ang lalaki sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, hindi sa bangko, kundi sa lumang gusaling tinulungan niyang itayo, na ngayon ay moderno na, hindi nakikilala sa labas. Dahan-dahan siyang naglakad, kinuha ang bawat detalye na para bang nakikipag-ugnayan muli sa isang matandang kakilala. Sa kanyang mga kamay, isang maliit na kahoy na slab lamang ang dala niya, na nakabalot sa isang simpleng tela. Sa likod ng gusali, malapit sa pasukan ng serbisyo, nakita niya ang isang hindi mahahalata na sulok. Yumuko siya, nagtanim ng 2 piraso ng kahoy at maingat na nilagyan ng plaka. Ito, nang walang logo o pirma, ay nabasa, "Dito ko nalaman na ang paggalang ay higit pa sa sweldo." Wala na, simple direkta, imposibleng baliwalain. Walang pumalakpak, walang nagparehistro. Pero kahit sinong dumaan mamaya, empleyado man, delivery person o executive, huminto ng ilang segundo. At sa maikling sandaling iyon, isang mensahe ang pumasok ng hindi na kailangang kumatok. Ito ang synthesis ng lahat. Kawalan ng katarungan, pagtagumpayan, huli na pagkilala, isang aral sa buhay na inukit sa katahimikan. Ang plaka na iyon ay hindi isang pagkilala, ito ay isang pamana. Ito ang huling pahina ng isang nakakaantig na kwento na isinulat ng isang lalaki na nagpasya na baguhin ang sakit sa pag-aaral. At sino? Hindi sinasadya, nakaantig ng mga buhay, nagbigay inspirasyon sa pagbabago at nagpakita na kung minsan ang pinakadakilang mga kilos ay namamalagi sa pinakamaliit na espasyo. Ilang kwentong ganito ang dumaan sa atin ng tahimik. Ilang beses na ba tayong dumaan sa isang di nakikitang manggagawa, bit-bit ang sarili nilang misteryosong sobre nang hindi man lang tumitingin? Ang buhay ay puno ng mga taong tulad nito. Simple sa hitsura, ngunit higante sa tapang, pero karamihan sa kanila ay walang stage. O isang boses, nakasanayan na namin ang paghusga sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang packaging, sa pamamagitan ng kanilang pananamit, kanilang paraan ng pagsasalita, kanilang paglalakad, at kasama niyan,
Gaano karaming mga pagkakataon sa pag-aaral ang dumaan sa ating mga daliri. Ang kwentong ito na nagsimula bilang isa pang linya ng bangko ay naging isang nakakaantig na salaysay na nananatili sa ating mga alaala at higit sa lahat sa ating mga puso. Sa kaibuturan, lahat tayo ay nagdadala ng isang bagay na hindi nalutas, isang bagay na naghihintay ng pagkilala. Ngunit hindi lahat ay may lakas na baguhin ang pasanin na ito sa isang kilos ng kadakilaan. Itinuro sa atin ng simpleng taong ito na hindi mabibili ang dignidad. Ito ay binuo na may katatagan, katahimikan at katatagan ng mga taong alam ang kanilang sariling halaga. Ikaw naman, ilang beses mo na bang hinusgahan ang isang tao sa takip ng sobrang dala nila? Ilang nakakaantig na kwento ang hindi mo napapansin dahil sa distraction o prejudice. Siguro oras na upang makita ang mga bagay sa pamamagitan ng iba't ibang mga mata. Dahil sa huli, hindi tungkol sa sobre, ito ay tungkol sa kung ano ang pipiliin nating itago o ibahagi sa loob nito. Naantig ka ba sa kwentong ito sa anumang paraan? Kaya huminto sandali at isipin gaano karaming mga tao sa paligid mo ang nagdadala din ng kanilang sariling tahimik na mga laban. Paano kung magsimulang tumingin ng higit pa sa mga hitsura at buksan ang iyong sarili sa mga nakaka-inspire na kwento tulad nito? Nabubuhay tayo sa mundo kung saan pinahahalagahan ang magandang pananalita. Ngunit bihira pa rin ang tunay na pakikinig. Kaya, kung ang kwentong ito ay nakapagpakita sa iyo, ibahagi ito sa isang tao. Maaaring ito mismo ang kailangang marinig ng ibang tao ngayon. Ngayon, sabihin sa akin sa mga komento, anong sandali sa kwentong ito ang pinakanaantig sa iyo? Ang iyong sagot ay maaaring magpasiklab ng isang bagong dialogo at magbigay din ng inspirasyon sa iba. At syempre, kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at huwag palampasin ang mga susunod na video. Maraming invisible na tao doon at sama-sama mabibigyan natin sila ng boses.